Umalis ka sa harapan ko. Ang baho ng amoy mo, para kang nabubulok na basura na itinapon sa kalsada. Nakatayo ako sa gitna ng malupit na hagupit ng ulan sa labas ng mansyon ng mga altarehos. Yakap-yakap ko ang isang maliit na plastik na naglalaman ng 3 pirasong tableta, ang tanging pag-asa para humaba pa ang buhay ng aking bunsong si Diwa. Bawat patak ng malamig na tubig na tumatama sa aking manipis na baro ay tila karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit ang boses na narinig ko ay mas matalas pa sa anumang patalim. Ang boses na yon ay galing kay Zandro, ang binatang tagapagmana na kailanman ay hindi ko inakalang magiging dahilan ng aking pagguho. Lumingon ako ng dahan-dahan. Ang aking mga mata ay malabo dahil sa pinaghalong ulan at luha. Doon, sa ilalim ng engrandeng arko ng pintuan, nakatayo ang isang binatang ang tindig ay tila isang hari, ngunit ang kislap ng kanyang mga mata ay puno ng puot at pagkamuhi sa isang katulad kong dukha. Look at you, Manang. Ang dumi-dumi mo. You're staining the pavement with your mud. Dagdag pa niya habang hinihila ang kanyang mamahaling jacket na tila ba ang hangin sa paligid ko ay may dalang lason. Don't tell me manghihingi ka na naman ng tulong. My mom is too busy to entertain beggars like you. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga guards. Sa bawat salitang binitawan niya, tila ba may isang bahagi ng aking pagkatao ang unti-unting namamatay. Ako ang naghabi ng mga telang suot niya noong sanggol pa siya. Ako ang nagpuyat para siguraduhing komportable ang bawat hibla ng buhay niya bago siya kinuha sa akin ng tadhana. Pero ngayon, sa harap ng malaking gate na ito, ang turing niya sa akin ay mas mababa pa sa isang ligaw na aso. Habang tumatalikod siya para pumasok sa loob, isang malakas na ihip ng hangin ang naglipad sa kanyang buhok at bahagyang humawi sa kwelyo ng kanyang polo. Doon sa ilalim ng liwanag ng naglalakihang chandelier sa loob ng lobby, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa takbo ng aking mundo. Isang marka, isang kulay kape na balat na hugis talulot ng bulaklak sa likod ng kanyang kanang balikat. Nabitawan ko ang supot ng gamot. Wala itong tunog ng bumagsak sa basang semento, ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang malakas na pagsabog na mas maingay pa sa kulog ng San Fernando. Ang aking mga tuhod ay nanginig hanggang sa tuluyan akong bumagsak sa putikan. Ang aking kamay, nagasgas at puno ng kalyo mula sa 10 taong paghahabi ng tela, ay pilit kong iniunat patungo sa kanya. Ngunit tanging hangin lang ang aking nayakap. Nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Gusto kong sumigaw, gusto kong tawagin ang pangalang matagal ko nang ibinubulong sa bawat gabi ng aking pag-iisa. Pero walang boses na lumabas. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso na tila ba isang tambol na binabasag ang aking tadyang. Ang aking paningin ay nagsimulang magdilim, hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa akin. Ang batang nagnakaw ng aking paghinga, ang batang itinuring akong dumi sa kanyang sapatos, ay ang mismong dugo at laman na 10 taon kong hinanap. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng 10 taon ng pagtitiis sa gutom, ng pagtulog sa sahig na kawayan, at ng pag-iyak sa bawat hibla ng tela na aking hinahabi, ang muling pagkikita namin ay magiging ganito kapait? Bakit ang tinig na dapat ay awit sa aking pandinig, ngayon ay tila isang hatol ng kamatayan na dumudurog sa aking kaluluwa? Hindi ko alam kung paano ko nakuha ang lakas na tumayo mula sa pagkakalubog sa malamig na putik. Ang aking mga daliri na nanginginig sa ginaw at sa bigat ng revelasyong aking natuklasan ay pilit na kinapa ang supot ng gamot ni Diwa sa madilim na semento. Bawat sentimetro ng aking katawan ay sumasakit, ngunit ang kirot sa aking puso ay mas matindi pa sa anumang bugbog ng ulan. Kailangan kong makapasok sa loob.
Hindi lang dahil sa kailangan ko ng pera para sa operasyon ni Diwa, kundi dahil sa loob ng mansyong yon tumitira ang bahagi ng aking kaluluwa na matagal nang nawawala. Nang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon, sinalubong ako ng amoy ng mamahaling pabango at ang nakasusilaw na liwanag ng mga gintong palamuti. Ngunit ang ganda ng paligid ay tila isang maskara lamang. Lumabas si Doña Solen, suot ang kanyang kulay sedang pantulog na mas mahal pa yata kaysa sa buong buhay ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang kilay ay nakataas sa pandidiri. "So, you're the weaver from San Fernando?" Ang malamig niyang tanong habang pinaglalaruan ng kanyang mga kuko. "I heard you're desperate. You look like a drowned rat at hindi ko alam kung bakit hinayaan ka ng mga guards na pumasok dito." "Kailangan ko po ng trabaho, Doña Solen." Ang paos kong sagot. Yumuko ako ng malalim. Hinahayaang pumatak ang tubig mula sa aking buhok patungo sa kanilang mamahaling carpet. "Kahit ano po, gagawin ko. Para lang po sa anak ko." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Kahit ano. Fine. My son, Zandro, hates the smell of dogs, but he insists on keeping them. Lilinisin mo ang mga kulungan sa likod. At dahil basang-basa ka na rin lang, unahin mo ang paglalaba ng mga kurtina sa garden. Gamitin mo ang tubig sa poso, huwag mong sasayangin ang heater namin." Wala akong nagawa, kundi tumango. Ang poso sa labas ay tila yelo sa lamig ngayong gabi. Habang hinihila ko ang mabibigat na kurtina patungo sa likod ng mansyon, nararamdaman ko ang bawat hapdi ng aking mga palad. Ang aking mga kamay na sanay sa malalambot na hibla ng sinulid ay ngayon ay pilit na kumikuskos sa magaspang na tela sa ilalim ng malamig na buwan. Bawat kuskos ay isang panalangin. Para kay Diwa na naghihingalo sa ospital at para kay Zandro. Ang aking anak na ngayon ay tinatawag ang ibang babae na ina. Nang matapos ko ang paglilinis sa mabaho at madilim na kulungan ng mga aso, pinapasok ako ng mayordoma sa isang maliit na pasilyo para kumuha ng mga basahan. Doon, sa isang sulok ng hallway, nakasabit ang isang malaking portrait, isang litrato ni Zandro noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang kanyang mga mata sa litrato, ang parehong mga mata ng aking yumaong asawa. Ang kanyang nangiti na tila isang liwanag sa madilim kong nakaraan. Nakalimutan ko ang aking katayuan. Nakalimutan ko ang dumi sa aking damit. Itinaas ko ang aking nanginginig na kamay at dahan-dahang hinawakan ang ibabaw ng salamin. Tila ba sa paraang yon ay mahahaplos ko ang pisngi ng aking anak. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa aking mata. Bumakas ito sa alikabok ng frame. Anak ko. Ang mahina kong bulong na tanging ang 4 na sulok ng pader ang nakakarinig. "Andito na si nanay. Hindi na kita iiwan." "What are you doing there?" Ang boses ni Doña Solen ay tila isang latigo na humagupit sa katahimikan. Mabilis kong binawi ang aking kamay at yumuko. Ngunit huli na. Nakatayo siya sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Lumakad siya patungo sa akin. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila bawat tibok ng aking kaba. Huminto siya sa harap ko at tiningnan ang litrato ni Zandro. Pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin sa aking mukha. May isang sandali ng nakabibinging katahimikan. Nakita ko ang takot na dumaan sa kanyang mga mata. Isang takot na tila nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. "Bakit mo hinahawakan ang litrato ng anak ko?" Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. "Sino ka ba talaga, amihan? At bakit ang paraan ng pagtingin mo sa anak ko ay tila ba may alam ka na hindi mo dapat alam?" Hindi ako makasagot. Ang aking dila ay tila naging bato. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kalabog ng aking dibdib habang ang mga mata ni Doña Solen ay tila pilit na binabasa ang bawat lihim na pilit kong itinatago. "Magnanakaw ka ba? O sadyang wala ka lang talagang modo at pati pribadong silid ko
ay pinapakialaman mo? Ang boses ni Sandro ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng kanyang silid. Napaigtad ako. Halos malaglag ang aking puso sa kaba. Nakatayo ako sa gitna ng kanyang marangyang kwarto. Hawak ang isang maliit na piraso ng tela na nakuha ko mula sa ilalim ng isang lumang baul na ipinapaayos sa akin ng mayordoma. Sa kabila ng kanyang pangiinsulto, hindi ko magawang bitawan ang telang iyon. Ito ay isang maliit na kamiseta ng sanggol. Isang barong-barong na kupas na ang kulay, ngunit kilalang kilala ng aking mga mata. Sa laylayan nito, may maliit na burda ng isang asul na ibon. Ito ang huling tinahi ko noong gabi, bago ang malakas na bagyo, 10 taon na ang nakalilipas. Bawat hibla ng sinulid na yan ay hinaplos ko ng aking mga dasal. Bawat tusok ng karayom ay may kaakibat na pagmamahal para sa aking bunsong anak na akala ko ay wala na. Ito ang katotohanan. Ang bulong ng aking isipan habang nanginginig ang aking mga daliri sa ibabaw ng burda. Hindi ako nagkakamali. Ang asul na ibon na yon ay may maliit na pagkakamali sa kanang pakpak, isang depekto na ako lang ang nakakaalam. Ano ba? Ibigay mo sa akin yan! Mabilis na lumapit si Sandro at marahas na hinablot ang kamiseta mula sa aking kamay. This is just an old rag. I don't even know why it's still here. Siguro ay balak mong ibenta ito, no? Ganyan ba kayong mga mahihirap? Lahat ng makitang kumikinang o kahit basahan ay gustong pagkakitaan. Tumingin ako sa kanya, direkta sa kanyang mga mata na puno ng puot. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na ang basahan na hinahamak niya ay ang unang balot ng kanyang katawan noong iniluwal ko siya sa mundong ito. Gusto kong sabihin na ang amoy ng telang iyan, kahit lumipas na ang 10 taon, ay amoy ng aking paghihintay at pangungulila. Ngunit ang tanging lumabas sa aking mga labi ay isang gumaralgal na boses. Patawad po, Senyorito Sandro. Akala ko lang po ay mahalaga ang bagay na yan, kaya ko tiningnan. Mahalaga? Isang maruming basahan? Mahalaga? Humalakhak siya ng mapait. Isang tunog na tila ba bawat hagalpak ay isang saksak sa aking dibdib. The only things valuable in this house are those with a high price tag. At ikaw? You are nothing but a speck of dust in this mansion. Don't touch my things ever again with your filthy calloused hands. Tinalikuran niya ako, bitbit ang kamiseta na tila babalak na niyang itapon ito sa basura. Pinanood ko ang kanyang bawat hakbang. Ang bawat paglayo niya ay tila pag-ulit ng gabing iyon. Sa tramite. Ang gabi, kung kailan kinuha siya sa akin sa gitna ng dilim at ulan. Ang aking mga kamay, na puno ng kalyo mula sa paghahabi para sa kinabukasan ng aking mga anak, ay dahan-dahang ikinuyom ko sa aking gilid hanggang sa mabaon ang aking mga kuko sa aking palad. Bakit napakalupit ng tadhana? 10 taon akong nangarap na mayakap siyang muli, ngunit ngayong nasa harap ko na siya, ang tanging yakap na natatanggap ko ay ang lamig ng kanyang pagkamuhi. Lumabas ka na. Pagtataboy niya, hindi man lang ako tinitingnan. And make sure the floor is spotless. I can still smell the stench of poverty every time you walk by. Lalakad na sana ako palabas nang marinig ko ang mabilis na pagtakbo ng isang katulong patungo sa amin. Hingal na hingal siya. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Amihan, amihan, kailangan mo nang pumunta sa ospital. Ang sigaw niya na bumasag sa aking natitirang lakas. Tumawag ang nurse mo. Si Diwa. Hindi na daw makahinga si Diwa. Nanigas ang buong katawan ko. Sa isang saglit, ang sakit na dulot ni Sandro ay napalitan ng isang mas malaking takot. Ang takot na mawalan ng isa pang anak habang pilit kong kinukuha ang isa na ninakaw sa akin. Tumingin ako kay Sandro. Nagbabaka sakaling makakita ng kahit kaunting habag. Ngunit ang tanging nakita ko ay ang kanyang malamig na talikod habang hawak pa rin ang munting kamiseta ng aking nakaraan.
Mamatay na ba ang anak ko dahil sa kakarampot na perang hindi ko pa makuha-kuha sa bahay na ito? O tuluyan na akong palalayasin ni Sandro bago ko pa man maipaliwanag ang lahat? Piso. Isang piso na lamang ang natira sa bulsa ng aking gasgas na saya habang tumatakbo ako palabas ng mansyon, bitbit ang bigat ng mundong tila bumabagsak sa aking balikat. Ang bawat hakbang ko sa mahabang pasilyo ng mga altarehos ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang boses ng nurse sa telepono ay paulit-ulit na dumating sa aking isipan, tila isang malupit na orasan na nagbibilang ng natitirang hininga ni Diwa. Kailangan ng down payment para sa operasyon, amihan. Kung hindi, baka hindi na siya umabot sa umaga. Tumigil ako sa tapat ng pintuan ng opisina ni Doña Solen. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na mga kamay. Alam kong ang pagpasok sa silid na ito ay tila pagpasok sa bunganga ng isang lobo. Ngunit para kay Diwa, handa akong maging hapunan. Doña Solen, parang awa niyo na po. Ang tanging lumabas sa aking bibig nang bumukas ang pinto. Agad akong lumuhod sa harap ng kanyang lamesang gawa sa mamahaling kahoy. Ang anak ko po, namamatay na siya. Kailangan ko lang po ng kaunting tulong. Kahit i-advance niyo na po ang sweldo ko sa susunod na 5 taon. Gagawin ko po ang lahat. Kahit maging alipin niyo ako habang buhay, huwag lang mawala ang anak ko. Ibinaling ni Doña Solen ang kanyang tingin mula sa kanyang tinitingnang dokumento. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Tanging ang lamig ng isang negosyanteng nakakita ng isang magandang pagkakataon. 5 taon? Amihan, ang halagang kailangan mo para sa operasyon ng anak mo ay hindi kayang bayaran ng 5 taon mong paglilinis ng banyo. Kinuha niya ang isang pirasong papel mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa harap ko. Ito ay isang kasunduan. 100,000 piso ngayon din, direkta sa ospital. Pero kapalit niyan, mananatili ka rito sa mansyon ng 10 taon nang walang sweldo. Walang day off, walang reklamo, at higit sa lahat, huminto siya at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Pipirma ka sa dokumentong ito na nagsasabing tatalikuran mo ang anumang karapatan mo bilang isang malayang tao sa loob ng mansyong ito. Magiging pag-aari kita, amihan. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang bawat salita niya ay tila isang tanikala na unti-unting pumupulupot sa aking leeg. Sa isang sulok ng silid, nakita ko si Sandro na nakasandal sa pader, pinapanood ang aking paghihirap ng may malamig na ngiti. Pirmahan mo na, manang, ang sabi ni Sandro habang nilalaro ang kanyang mamahaling relo. Diyan ka naman magaling, di ba? Ang magbenta ng kung ano-ano para sa pera. Ngayon, sarili mo naman ang ibenta mo. Isipin mo na lang, baka iyan lang ang tanging paraan para maging kapaki-pakinabang ka. Ang kanyang mga salita ay tila lason na humahalo sa aking dugo. Ang sarili kong anak, ang dugo at laman na pinahalagahan ko ng higit pa sa aking buhay, ay hinihikayat akong maging alipin ng babaeng nagnakaw sa kanya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang posibilidad na mamatay si Diwa o ang katotohanang ang batang nasa harap ko ay wala ng bakas ng kabutihang itinanim ko sa aking mga panalangin. Kinuha ko ang panulat. Ang dulo nito ay tila kasing bigat ng isang sako ng semento. Habang inilalapat ko ang tinta sa papel, naramdaman ko ang pagpatak ng aking luha sa ibabaw ng aking pangalan. Bawat titik ng aking pirma ay tila isang bahagi ng aking kaluluwa na ibinibigay ko kay Doña Solen. Ayan, ang sabi ni Doña Solen habang mabilis na hinablot ang papel nang matapos ako. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagmula sa impyerno. Sandro, ihatid mo ang tseke sa ospital. Siguraduhin mong malalaman ng lahat doon na ang pamilya Altarejos ang nagligtas sa bata. Tumayo ako mula sa aking pagkakaluhod.
Ang aking mga binti ay tila gawa sa jelly. Wala akong naramdamang ginhawa. Tanging ang isang malalim na hukay sa aking dibdib. Naisip ko si Diwa, ang kanyang maliit na kamay na laging humahawak sa aking saya. Para sa kanya, ibinigay ko ang aking kalayaan. Para sa kanya, tatanggapin ko ang bawat latigo ng pang-aapi sa bahay na ito. Lalabas na sana ako nang marinig ko ang bulong ni Doña Solen kay Zandro na hindi ko dapat narinig. Siguraduhin mong hindi siya makakalapit sa bata pagkatapos ng operasyon. Gusto kong malaman ni Amihan na kahit nabayaran na ang ospital, ang buhay ng anak niya ay nasa ilalim pa rin ng aking mga daliri. Napahinto ako sa tapat ng pinto. Ang aking puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Ano ang ibig niyang sabihin? Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon, tila isang babala mula sa langit. Ang aking laban ay nagsisimula pa lamang at sa gabing ito, napagtanto ko na ang pagpirma ko sa papel na yon ay hindi lamang para sa buhay ni Diwa, kundi ang simula ng aking unti-unting pagbaon sa 1 bilyong lihim na handang pumatay sa akin. 10 taon! 10 taon ng aking buhay ang ipinagpalit ko para sa ilang pirasong papel na magdurugtong sa hininga ng aking anak. Naglalakad ako sa mahabang pasilyo ng ospital. Ang bawat hakbang ko ay tila may kasamang kalansing ng hindi nakikitang tanikala. Amoy gamot at kawalan ng pag-asa ang paligid. Ngunit sa aking dibdib, may isang apoy na pilit na naglalamas sa aking puso. Narating ko ang tapat ng salamin ng intensive care unit. Doon, nakita ko si Diwa. Napakaliit niya sa gitna ng naglalakihang mga makina. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang umaakyat at bumababa sa tulong ng mga tubo. Lalaban ka, anak. Lalaban tayo. Ang bulong ko habang idinidikit ko ang aking palad sa malamig na salamin. Gusto kong umiyak, pero tila natuyo na ang lahat ng luha sa aking katawan. Ang bawat patak ng suwero na pumapasok sa kanyang ugat ay katumbas ng bawat araw na pagsisilbihan ko ang pamilyang kumuha sa akin ng lahat. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, isang matandang babae na nakasuot ng kupas na uniforme ng janitor ang dahan-dahang lumapit sa akin. May bitbit siyang mop at timba, ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin ay hindi tulad ng isang estranghero. Ang kanyang mga mata ay tila may dalang bigat ng 1,000 lihim. Amihan, ang mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon. Napalingon ako. Nagtataka kung paano niya nalaman ang aking pangalan. Sino po sila? Lumingon-lingon muna ang matanda sa paligid. Tila sinisigurado na walang nakikinig bago siya lumapit ng husto sa akin. Ako si Basyang. Ako ang nurse na naka-duty sa San Fernando. 10 taon na ang nakalilipas. Noong gabing humagupit ang pinakamalakas na bagyo, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Ang pangalang San Fernando ay tila isang sugat na muling binuksan. Kayo ang naroon? Humigpit ang hawak ni Lola Basyang sa hawakan ng kanyang mop. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa takot. Patawarin mo ako, Amihan. Wala akong nagawa. Ang kapangyarihan ng mga altarehos ay tila isang baha na kayang lumunod sa kahit na sinong humarang. Ang batang akala mo ay namatay. Ang batang ibinigay ko sa iyo na wala ng hininga. Hindi iyon ang iyong anak. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat salita niya ay tila isang martilyo na dumudurog sa aking pag-iisip. Anong ibig ninyong sabihin? Binayaran ako, Amihan. Binayaran kaming lahat ni Doña Solen para palitan ang iyong anak ng isang batang pumanaw na sa ibang ward. Ang tunay mong anak, buhay siya at dinala siya sa lugar kung saan ang pera ay mas mahalaga kaysa sa konsensya. Bago pa man ako makapagtanong muli, biglang bumukas ang pintuan sa dulo ng pasilyo.
Pumasok ang dalawang lalaking nakabarong, ang mga tauhan ni Doña Solen na laging nakabuntot sa akin. Mabilis na yumuko si Lola Basyang at nagsimulang mag-mop ng sahig. Tila ba wala kaming pinag-usapan. Amihan, kailangan na nating bumalik sa mansyon. Tapos na ang oras na ibinigay ni Doña Solen, ang malamig na utos ng isa sa mga lalaki. Wala akong nagawa kundi sumunod. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang aking cellphone sa bulsa na nag-vibrate. Isang hindi kilalang numero ang nag-text. Binuksan ko ito nang palihim sa loob ng elevator. Ang mensahe ay tila isang malamig na hininga sa aking leeg. Huwag mong kakainin ang anumang ibibigay nila sa iyo ngayong gabi. Ang kontrata mo ay hindi lamang para sa iyong serbisyo, kundi para sa iyong katahimikan habang buhay. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin ng elevator. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang amihan na dumanas lamang ng hirap. Ang babaeng ito ay mayroon ng baon na katotohanan, isang katotohanang mas mapanganib pa sa kamatayan. Bakit kailangang patahimikin ako ni Doña Solen kung nasa ilalim na niya ang aking kalayaan? At sino si Lola Basyang sa buhay ko ngayon? Isang kakampi o isa pang pain sa bitag ng mga altarehos? Sa pagbaling ng elevator sa bawat palapag, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang laro ng buhay at kamatayan ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag na maging biktima lamang ng kanilang mga dambuhalang kasinungalingan. Akala mo ba, sapat na ang 10 taon mong serbisyo para pambayad sa buhay ng anak mo? Napakababa naman ang tingin mo sa halaga ng pera ko, amihan. Ang boses ni Doña Solen ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok habang nakatayo ako sa gitna ng kanyang pribadong museo sa loob ng mansyon. Kagagaling ko lang sa ospital, pagod ang katawan at gulong-gulo ang isipan dahil sa mga sinabi ni Lola Basyang. Hindi ko ginalaw ang pagkaing iniwan nila sa aking silid. Ang babalang natanggap ko sa text ay tila isang tinik na nakabaon sa aking lalamunan. Nakatitig ako sa isang asul na florera na nakapatong sa isang mataas na pedestal. Ito ang Blue Phoenix Vase, ang paboritong pag-aari ng yumaong Don Altarejos. Ayon sa mga bulong-bulungan ng mga katulong, ito ang huling regalo ng Don kay Sandro bago ang trahedya sa minahan. Diyan mo makikita ang halaga ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pawis mo. Pagpapatuloy ni Doña Solen habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Hawakan mo, amihan. Linisin mo ang alikabok. Gusto kong maramdaman mo ang bigat ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng kahit sinong dukha. Sa takot na magalit siya, dahan-dahan kong inabot ang florera. Ngunit bago pa man dumapo ang aking mga daliri sa makinis na porselana, nakita ko ang isang mabilis na paggalaw ng kamay ni Doña Solen. Gamit ang kanyang suot na mamahaling singsing, bahagya niyang tinulak ang gilid ng pedestal. Ang bawat piraso ng asul na porselana ay humalik sa sahig, nagkalat na tila mga kristal na sumusugat sa aking dignidad. Ang tunay na pagkabasag nito ay hindi lamang narinig ng aking mga tainga, kundi naramdaman ng aking buong pagkatao. Mom, what happened? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sandro. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga pira-pirasong asul na porselana sa paanan ko. Ang galit na rito ay tila isang apoy na biglang nagliyab. Sandro, anak, I tried to stop her. Ang pag-arte ni Doña Solen, ang kanyang boses, ay tila isang biktima habang humahawak sa kanyang dibdib. Sinasabi ko sa kanya na huwag hawakan. Pero kinuha niya. Sabi niya, kung hindi ko raw babaguhin ang kontrata, wawasakin niya ang lahat ng mahalaga sa atin. Tumingin sa akin si Sandro. Ang pagkamuhi sa kanyang mga mata ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. I actually started to pity you, amihan. Akala ko, kahit mahirap ka, may dangal ka.
Pero isa ka lang palang desperadang kriminal. My dad's last gift. Sinira mo dahil lang sa pera? Hindi po. Hindi ko ginawa yan, Senyorito Zandro. Siya ang pilit kong pagtatanggol. Ngunit bago ko pa maturo, si Doña Solen, naramdaman ko ang isang malakas na tulak mula sa likuran ko. 2 pulis ang pumasok sa silid, ang tunay na bahagi ng patibong na inihanda ni Solen. Amihan de la Cruz, isinasakdal ka sa reklamong qualified theft at malicious mischief. Sumama ka sa amin ng matiwasay. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa aking mga kamay. Tumingin ako kay Zandro, nagbabaka sakaling makakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ngunit tinalikuran niya ako. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagbaba ng kurtina sa aking pag-asa. Habang hinihila ako ng mga pulis palabas ng mansyon, nakita ko ang anino ni Doña Solen sa itaas ng hagdan. Nakangiti siya. Isang ngiti ng tagumpay dahil sa wakas, ang babaeng may alam ng kanyang lihim ay itatapon na sa dilim ng kulungan. Ganito na lang ba palagi na ang katotohanan ay laging nalulunod sa yaman ng mga mapangapi? Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ng pulis palayo sa mansyon, isa lang ang tanong na bumubulong sa aking isipan. Bakit sa tuwing sinusubukan kong abutin ang aking anak, palaging may pader ng kasinungalingan na humaharang sa amin? Hanggang kailan ko kailangang dusaing ang mga kasalanang hindi ko ginawa para lang sa pagkakataong matawag siyang anak sa huling pagkakataon? Patay na ang bata sa puso mo, amihan. Wala nang ospital ang tatanggap sa kanya dahil sa utos ni Doña Solen. Inatras na nila ang lahat ng suporta. Ang mga salitang yon ng gwardya ay tila isang hatol ng bitay na mas masakit pa kaysa sa malamig na rehas na aking kinakapitan. Narito ako sa loob ng selda, napapaligiran ng amoy ng kalawang at amag, habang ang aking bunsong si Diwa ay unti-unting nauubusan ng hininga dahil sa kawalan ng pera. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng maliit na bintana ay tila mga luhang hindi ko na mailabas. Dahan-dahan akong napaupo sa malamig na semento. Ang aking mga kamay, na dati ay sanay sa malalambot na hibla ng sinulid, ay ngayon ay marumi at puno ng gasgas mula sa marahas na pagkakahuli sa akin. Isang munting alaala ang biglang pumasok sa aking isipan. Ang imahe ni Diwa noong huling gabi sa aming dampa, mahimbing na natutulog habang hinahaplos ko ang kanyang buhok. Ang kanyang hininga ay tila isang munting huni ng ibon, at ngayon, ang ibong yun ay pilit na binabali ang mga pakpak ng isang babaeng walang puso. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat paglunok ko ay tila may kasamang bubog. Gusto kong sumigaw. Gusto kong wasakin ang mga rehas na ito. Ngunit ang aking katawan ay tila isang ruida na nawalan na ng lakas. Ang tanging naririnig ko sa katahimikan ng gabi ay ang malakas na tibok ng aking puso. Isang mabilis at takot na ritmo na nagsasabing, paano na ang anak ko? Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, narinig ko ang mahihinang hakbang na papalapit sa aking selda. Isang lalaking naka-Amerikana ang huminto sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay hindi tulad ng sa mga gwardya. Mayroon itong kislap ng talino at isang hindi maipaliwanag na lungkot. Amihan de la Cruz? Ang tanong niya sa isang mahinahong boses. Ako si Attorney Gabriel. Narito ako para tulungan ka. Tumingin ako sa kanya. Ang aking paningin ay malabo. Bakit? Bakit niyo ako tutulungan? Wala akong pambayad sa inyo. Wala na akong kahit ano. Lumuhod siya ng bahagya para maging kapantay ko. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay binabayaran ng pera, amihan. Minsan, ang katarungan ay nangangailangan lamang ng isang taong may sapat na lakas para manindigan laban sa mga higante. Lumapit siya sa rehas at iniabot ang isang maliit na lukot na papel. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong anak na si Diwa. Huwag kang mag-alala.
Nailipat na siya sa isang pampublikong pasilidad sa tulong ng aking mga kasamahan. Hindi siya pababayaan. Isang kislap ng liwanag ang dumaan sa aking madilim na mundo. Ngunit agad itong napalitan ng isang mas malalim na pangamba nang magpatuloy siya sa pagsasalita. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan, amihan. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hindi lang ang pagkakakulong mo ang plano ni Solen. May nakuha akong impormasyon mula sa mga dating tauhan sa minahan. Ang iyong asawa, ang aksidente sa hamo 10 taon na ang nakalilipas. Hindi iyon simpleng sakuna. Nanigas ang aking buong pagkatao. Anong ibig mong sabihin? Pinatahimik ang asawa mo dahil natuklasan niya ang lihim na ilegal na operasyon ni Solen sa lupaing iyon. At ang mas malala, ang pagkawala ng anak mo noong gabing iyon ay bahagi ng isang malaking transaksyon para pagtakpan ang lahat. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang aking kaluluwa. Ang babaeng nagnakaw ng aking anak, ang babaeng nagpakulong sa akin, ay siya ring pumatay sa aking asawa? Hanggang kailan ko kailangang dusaing ang mga latigo ng kanilang kasamaan? Sa gitna ng dilim ng selda, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa aking isipan habang nakatitig ako sa anino ni Gabriel. Sapat na ba ang katotohanan ito para mabawi ko ang aking buhay? O ito ba ang magiging huling pako sa aking kabaong sa kamay ng mga altarehos? Walang silbi ang luha sa harap ng mga demonyong tulad ni Solen, amihan. Ang tanging paraan para matalo sila ay ang hawakan sila sa leeg gamit ang kanilang sariling lihim. Ang boses ni Lola Basyang ay tila isang kumpas ng kidlat sa loob ng madilim na silid-dalaw ng kulungan. Nakaupo siya sa kabila ng makapal na salamin. Ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng mga pait at pagsisisi na inukit ng panahon. Sa kanyang mga kamay na nanginginig sa takot at sa bigat ng konsensya ay hawak niya ang isang maliit at lumang kwaderno na may balat na luma at kupas na asul. Tumingin ako sa sarili kong mga kamay na nakapatong sa malamig na lamesa. Ang mga kamay na dati ay humahabi ng mga pangarap para sa aking 5 anak. Ngayon ay puno ng dumi ng rehas at amoy ng kawalan ng katarungan. Naalala ko ang bawat gabing nagpuyat ako sa harap ng habihan. Iniisip na ang bawat hibla ng sinulid ay magdadala sa amin sa isang mas magandang buhay. Ngunit ang bawat pagsisikap ko ay tila naging lubid lamang na ginamit ni Solen para bitayin ang aking dangal. Ito ang talaarawan ko, amihan. Ang mahinang dagdag ni Lola Basyang, dahan-dahang inilalapit ang kwaderno sa ilalim ng maliit na butas ng salamin. Lahat ng utos ni Solen noong gabing iyon, bawat sentimong ibinayad niya para palitan ang anak mo at ang tunay na nangyari sa asawa mo sa minahan. Nakasulat diyan. Hindi ko na kayang dalhin ito sa hukay. Nang hawakan ko ang lumang kwaderno, naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Ang bawat pahina nito ay tila punyal na bumaon sa aking puso. Ang mga salitang nakasulat sa loob ay hindi lamang tinta. Ito ay mga luhang natuyo na at mga sigaw na itinago sa loob ng 10 taon. Binuksan ko ang isang pahina at doon ko nabasa ang pangalan ni Solen, katabi ng isang halagang katumbas ng buhay ng aking asawa at ng kinabukasan ng aking anak. Nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat paglunok ko ay tila may kasamang matalas na bubog. Ang aking paningin ay naging malabo dahil sa mga luhang pilit kong pinipigilan. Gusto kong sumigaw, gusto kong wasakin ang salaming humaharang sa amin. Ngunit ang tanging nagawa ko ay ang higpitan ng hawak sa talaarawan hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Hindi lang pagnanakaw ng anak ang ginawa niya, amihan. Ang bulong ni Attorney Gabriel na nakatayo sa aking likuran, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang pagsabog sa minahan ay hindi aksidente. Sinadya iyon ni Solen
para ilibing ang katotohanan kasama ng asawa mo. Ang asawa mo ang nakatuklas na ang lupang kinatatayuan ng minahan ay ilegal na inagaw mula sa inyong mga ninuno. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo, ngunit ang bawat dugtong ay nagdadala ng mas matinding sakit. Ang babaeng tinatawag ni Sandro na ina ay ang mismong halimaw na pumatay sa kanyang ama at nagnakaw sa kanya mula sa akin. Tumingin ako sa maliit na bintana sa itaas ng pader ng kulungan. Ang langit sa labas ay tila isang malaking sugat na kulay ube. Ganito na lang ba? Ang katotohanan ay laging dumarating kung kailan durog na ang lahat. Sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang isang bagong uri ng lakas. Hindi na ito ang lakas ng isang inang nagmamakaawa, kundi ang lakas ng isang inang handang sumunog sa buong mundo para mabawi ang kanyang anak. Attorney Gabriel, ang sabi ko, ang aking boses ay malamig at matalim na tila isang itak. Ilabas niyo ako rito, hindi para tumakas, kundi para harapin ang reyna ng mga kasinungalingan sa gitna ng kanyang sariling palasyo. Habang paalis si Lola Basyang, isang huling babala ang binitiwan niya na nagpatigil sa aking paghinga. Mag-ingat ka, amihan, dahil ngayong hawak mo na ang talaarawan, alam ni Solen na wala na siyang dahilan para hayaan kang mabuhay pa ng isa pang gabi. Napatingin ako sa anino ng gwardyang papalapit sa aking selda. Ang tunay na labanan ay hindi sa labas, kundi dito mismo sa loob, kung saan ang bawat sulok ay may matang nakabantay. Sino ang unang susugod? Ang inang naghahanap ng katarungan? O ang halimaw na gagawin ang lahat para hindi mabulgar ang kanyang krimen? Ipinakikilala ko sa inyong lahat ang nag-iisang tagapagmana ng kayamanan at dangal ng mga altarehos, ang aking kaisa-isang anak, si Sandro. Ang boses ni Doña Solen ay umalingaw-ngaw sa buong engrandeng ballroom, puno ng garbo at mapanlinlang na pagmamalaki. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier na tila mga bituing ginto, nakatayo siya sa entablado, suot ang mga hiyas na ninakaw mula sa pawis at dugo ng ibang tao. Nakita ko si Sandro sa tabi niya, matikas at guwapo, ngunit ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo na kailanman ay hindi ko natibag bilang isang hamak na katulong. Narito ako sa madilim na sulok ng pintuan, suot ang isang bestidang kulay dugo na ako mismo ang naghabi sa loob ng 3 gabi ng aking pag-iisa. Bawat hibla ng telang ito ay dumaan sa hapdi ng aking mga kalyadong daliri. Bawat pattern ay lula ng aking mga dalangin at puot. Hindi na ako ang amihan, nayuyuko sa harap ng kanilang kapangyarihan. Ngayong gabi, ang habihan ng tadhana ay ako na ang may hawak. Humakbang ako palabas mula sa anino. Ang tunog ng aking mga hakbang sa marmol na sahig ay tila isang babala na nagpatahimik sa tawanan ng mga bisita. Ang amoy ng mamahaling alak at mga imported na rosas ay tila naglaho, napalitan ng bigat ng aking presensya. Nang dumapo ang tingin ni Solen sa akin, nakita ko ang dahan-dahang pagguho ng kanyang maskara. Ang kanyang mapupulang labi ay nanginig, at ang baso ng kristal sa kanyang kamay ay bahagyang kumatal. Sino ang nagpapasok sa basurang iyan? Ang pabulong ngunit matalim na utos ni Solen sa kanyang mga tauhan, habang pilit na pinapanatili ang nangiti para sa mga bisita. Ngunit bago pa man sila makalapit, itinaas ko ang aking kamay. Hawak ko ang lumang talaarawan ni Lola Basyang, ang munting kwaderno na naglalaman ng lahat ng kasalanang itinago nila sa loob ng 10 taon. Itigil ninyo ang pagdiriwang na ito, ang sabi ko. Ang aking boses ay malakas at malinaw, tila isang kampana na nagbabadya ng parating na unos. Dahil ang lalaking tinatawag ninyong tagapagmana ay hindi kailanman naging anak ng isang mamamatay taong tulad mo, Solen Altarejos.
Isang kolektibong singhap ng pagkagulat ang bumalot sa bulwagan. Nakita ko ang paniningkit ng mga mata ni Sandro, ang pagkalitong unti-unting napapalitan ng galit. Anong ibig mong sabihin, Manang? Akala ko ba ay natuto ka na noong ipakulong ka ni Ma'am? Sandro, tingnan mo ang talaarawang ito. Lumapit ako sa paanan ng entablado, hindi alintana ang mga gwardiyang nakapaligid. Narito ang pirma ni Lola Basyang. Narito ang record ng perang ibinayad ng babaeng iyan para palitan ako ng isang patay na sanggol noong gabing bumaha sa San Fernando. At narito rin ang ebidensya na ang pagsabog sa minahan kung saan namatay ang iyong ama ay hindi aksidente. Sinadya iyon ni Solen dahil nalaman ng iyong ama ang kanyang ilegal na paglustay sa kaban ng bayan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Tila isang tambol na binabasag ang aking tadyang. Ang aking mga kamay ay nanlalamig, ngunit ang aking kaluluwa ay nagniningas. Tumingin ako kay Solen na ngayon ay tila isang hayop na nasukol sa kanto. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng pader at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Sinungaling. Fake ang mga dokumentong yan, Sandro. Huwag kang makinig sa kanya. Ang hiyaw ni Solen habang marahas na hinihila ang braso ni Sandro. Ngunit huli na. Inilabas ni Attorney Gabriel ang mga dokumento ng DNA at ang opisyal na report mula sa muling pagbubukas ng kaso sa minahan. Sa isang saglit, ang lahat ng luho sa paligid namin ay tila naging maruming basahan. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay tila mga palaso na tumutusok sa dangal ni Solen. Tumingin sa akin si Sandro. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat, ang pagdurog ng kanyang mundo sa harap ng katotohanang aking inilatag. Bakit? Bakit mo ito ginagawa ngayon? Ang tanong niya. Ang boses ay gumaralgal sa hindi maipaliwanag na sakit. Dahil 10 taon akong nabulag ng ulan, Sandro. Ang aking sagot, habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumuhit sa aking pisngi. At dahil bilang ina mo, hindi ko hahayaang ang kinabukasan mo ay itayo sa ibabaw ng mga bangkay ng iyong sariling ama at ng aking mga pangarap. Isang malakas na sigaw ng pagkapahiya ang lumabas sa bibig ni Solen bago siya tuluyang napaupo sa sahig habang ang mga pulis na dala ni Gabriel ay dahan-dahang pumapasok sa bulwagan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tauhan ni Solen ang biglang sumigaw mula sa likuran. Hawak ang isang banyagang dokumento. May mas malalim pa kayong hindi alam. Hindi lang ang pagpapalit ng bata ang ginawa ni Doña Solen sa ospital. Napatigil ang lahat. Ang aking puso ay tila tumalon sa aking lalamunan. May mas malala pa? Sapat na ba ang katotohanan ito para mabura ang 10 taon ng aking pagdurusa? O may isa pang lihim na handang duminog sa natitira kong lakas? Ano ang ibig niyang sabihin ng dokumentong yon? At bakit ang mukha ni Sandro ay lalong naging maputla habang binabasa ang nakasulat doon? Ibinenta mo ang pagkakataon ng kapatid mo para sa sarili mong karangyaan, Solen. Hindi ka lang nagnakaw ng anak, pumatay ka rin ng pag-asa. Ang mga salitang yon ni Attorney Gabriel ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong bulwagan. Nakatayo ako sa gitna ng engranding ballroom, suot ang aking pulang habi. Hawak ang talaarawan na tila ba ito ang tanging sandata ko sa mundong ito. Akala ko ay sapat na ang malaman ang tungkol sa pagpapalit kay Sandro. Akala ko ay sapat na ang malaman ang tungkol sa pagsabog sa minahan. Ngunit habang binabasa ni Sandro ang dokumentong iniabot ng tauhan ni Solen, naramdaman ko ang unti-unting paglamig ng aking mga paa. Tumingin ako sa aking mga kamay, ang mga kamay na 10 taong nagtrabaho nang walang pahinga. Ang mga kamay na nagbilang ng bawat sentimong kikitain para lamang sa gamot ni Diwa. Bawat kalyo sa aking palad ay saksi sa aking paghihirap at sa isang saglit, ang lahat ng paghihirap na yon
ay tila naging isang malaking biro dahil sa kasamaang itinatago ng babaeng nasa harapan ko. Mom, is this true? Ang tanong ni Sandro. Ang kanyang boses ay halos pabulong na sa tindi ng emosyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang papel na may tatak ng ospital 5 taon na ang nakalilipas. May donor na noon si Diwa. May nahanap ng puso para sa kapatid ko, pero binayaran mo ang ospital para sabihing no match? Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang martilyo na dumudurog sa aking tadyang. Ang aking bunsong si Diwa. 5 taon siyang naghirap. 5 taon siyang hindi makatakbo, hindi makalaro, at laging nakadikit sa makinang nagbibigay sa kanya ng hininga dahil lang sa babaeng ito. Sandro, makinig ka. Ang pilit na paglapit ni Solen, ngunit marahas siyang itinulak palayo ng sarili niyang anak. You let a child suffer. You let her stay sick just so her mother would stay poor and dependent on you. Ang sigaw ni Sandro, ang kanyang boses ay puno ng puot, na tila isang bulkan na sumasabog. Ginamit mo ang sakit ng kapatid ko para masiguradong hinding-hindi makakaalis si Amihan sa tabi mo, para hinding-hindi niya malalaman ang totoo tungkol sa akin. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumabas sa aking mga labi. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kalabog ng aking dibdib at ang paulit-ulit na tanong sa aking isipan. Hanggang saan ang hangganan ng iyong kasamaan, Solen? Dahan-dahang lumapit sa akin si Sandro. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kayabangan at pagkamuhi, ngayon ay punong-puno ng pagsisisi at matinding sakit. Tumingin siya sa aking mga kamay, ang mga kamay na tinawag niyang marumi at mabahong kamay ng isang dukha. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga luha sa ibabaw ng aking mga kalyo. Patawarin niyo ako. Ang bulong niya, habang dahan-dahang lumuluhod sa aking harapan sa gitna ng lahat ng tao. Patawarin niyo ako, nanay. Ang salitang nanay ay tila isang kumpas ng biolin na tumagos sa aking kaluluwa. 10 taon. 10 taon kong hinintay na marinig ang salitang yan mula sa kanya. Pero bakit sa gitna ng ganitong kapaitan ko pa ito maririnig? Tumingala ako para pigilan ang pagbuhos ng aking luha, ngunit huli na. Ang bawat butil ng aking pagdurusa ay dahan-dahang gumuhit sa aking mukha. Tumingin ako kay Solen na ngayon ay tinitingnan na ng mga pulis. Ang kanyang mga alahas ay tila mga tanikala na unti-unting humihila sa kanya pababa sa impyernong siya mismo ang gumawa. Tapos na, Solen, ang sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may talim ng isang itak. Ang bawat hibla ng kasinungalingan na hinabi mo ay naputol na. At sa pagkakataong ito, wala ng pera o kapangyarihan ang makapagliligtas sa iyo mula sa puot ng isang inang ninakawan mo ng lahat. Habang hinihila ng mga pulis si Solen palabas ng bulwagan, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang korona sa sahig. Ang tunay na katarungan ay nagsisimula pa lamang, ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang mas malaking hamon ang dumating. Isang tawag mula sa ospital ang nagpatigil sa lahat ng ingay sa ballroom. Attorney Gabriel, si Diwa. Ang boses ng nurse sa speakerphone ay puno ng kaba. Biglang tumigil ang kanyang puso. Kailangan namin ng agarang transplant. Ngayon din, napalingon kaming lahat kay Sandro. Ang dokumentong hawak niya ay may nakasulat pa sa ilalim. Ang tanging compatible na donor para sa pambihirang uri ng dugo ni Diwa ay ang kanyang kapatid. Sandro looked at me, his eyes wide with fear and determination. Isang huling sakripisyo ba ang kailangan para mabuo ang aming pamilya? At handa ba akong mawalan muli ng isang anak para lang mabuhay ang isa pa? Nanay, hayaan ninyong ako ang magbayad sa lahat ng pagkukulang ko.
Hayaan ninyong ang dugong ito na minsan ninyong ibinigay sa akin ay bumalik sa ating pamilya. Ang boses ni Sandro ay tila isang malambot na haplos sa gitna ng magaspang na realidad ng puting pasilyo ng ospital. Narito kami sa tapat ng silid ni Diwa, kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng makinang nagbibilang ng bawat hininga ng aking bunso. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na buga ng aircon ay tila nagpapapaalala sa akin na ang bawat segundo ay isang butil ng buhangin na mabilis na nauubos. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na 10 taong naghabi ng tela sa dilim, ang mga kamay na punong-puno ng kalyo at sugat dahil sa pag-asang balang araw ay mahahawakan ko muli ang aking nawawalang anak. At ngayon, narito siya sa harap ko, handang isakripisyo ang sarili para sa kapatid na minsan niyang hinamak. Ang bawat luhang dumadaloy sa aking pisngi ay tila may kasamang pait at tamis na hindi ko kayang ipaliwanag. Sandro, anak, hindi ko kayang mawala ka muli. Ang pabulong kong sagot, habang ang aking dibdib ay tila binibiyak ng isang hindi nakikitang puwersa. Kababawi ko pa lang sa'yo. Paano kung dalawa kayong mawala sa akin? Dahan-dahang lumapit si Sandro at kinuha ang aking mga nanginginig na kamay. Inilapat niya ang mga ito sa kanyang pisngi. Ang pisnging dati ay punong-puno ng kayabangan, ngunit ngayon ay basa na rin ng pagsisisi. Nanay, buong buhay ko ay itinayo sa isang kasinungalingan. Pinaniwala ako ni Solen na ang pagiging altarehos ang aking tadhana, ngunit sa bawat gabi, nararamdaman ko ang isang malalim na hukay sa aking puso. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit, dahil ang bahagi ng aking kaluluwa ay nasa inyo at nasa kay Diwa. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga bumbilya ng ospital. Ito na ang pagkakataon ko para maging isang tunay na kapatid, para maging isang tunay na anak ni na Amihan at ng aking yumaong ama. Huwag kayong matakot, nanay. Ang pag-ibig ninyo ang magiging gabay ko sa loob ng operating room. Pumasok ang doktor, ang kanyang muka ay seryoso at bakas ang pagmamadali. Kailangan na nating magsimula. Mr. Sandro, handa na ba ang lahat? Tumango si Sandro nang walang pag-aalinlangan. Bago siya tuluyang pumasok sa loob, huminto siya at dahan-dahang yumuko para abutin ang aking kamay. Isang tradisyonal na pagmamano, ang paggalang na 10 taon kong ipinagkait sa aking sarili at 10 taon niyang hindi naramdaman. Sa sandaling dumampi ang kanyang noo sa aking palad, naramdaman ko ang pagdaloy ng isang kuryente ng pagpapatawad. Ang bawat sakit, bawat sampal ng tadhana, at bawat gabing puno ng pighati ay tila naglaho sa isang iglap. Pinanood ko ang pagtulak sa kanyang stretcher patungo sa loob ng operating room. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa sahig ay tila bawat tibok ng aking puso na nagdarasal. Habang sumasara ang malalaking pintuan, muli akong naiwan sa katahimikan ng pasilyo. Napaupo ako sa matigas na upuang plastik, yakap ang aking sarili. Sa aking gunita, bumalik ang larawan ng isang bagyo 10 taon na ang nakalilipas. Ang gabi kung kailan kinuha sa akin ang lahat. Ngunit ngayon, sa gitna ng isa namang unos, may isang munting liwanag na nagsisimulang sumikat. Gaano pa ba karaming luha ang kailangang dumanak para mabuo ang isang pamilyang winasak ng kasakiman? Sa bawat oras na lumilipas, ang katahimikan sa loob ng operating room ay tila isang malaking katanungan niya. Magiging sapat ba ang sakripisyo ng aking anak para mabayaran ang utang na loob ng nakaraan? O may isa pang huling dagok na naghihintay sa likod ng mga pintuang yon? Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang tawag mula kay Attorney Gabriel. Amihan, kailangan mong malaman ito. Si Solen, may huling ginawa siya bago siya tuluyang maikulong. Isang dokumento ang nilagdaan niya na maaring magpahinto sa operasyon ni Diwa sa gitna ng proseso.
Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang bawat hibla ng aking buhok ay tumayo sa tindi ng takot. Ano ang ginawa ng halimaw na yon? Hanggang sa huling sandali ba ay kailangan niyang pumatay ng pag-asa? Hindi pwedeng itigil ang operasyon. Ang pirma ng isang kriminal ay walang halaga sa harap ng buhay ng aking mga anak. Ang boses ni Attorney Gabriel ay umalingaw sa lobby ng ospital, tila isang kumpas ng kidlat na nagpatahimik sa mga nag-aalinlangang opisyal ng medikal. Narito ako, nakasandal sa malamig na pader, habang ang aking puso ay tila isang ibong pilit na kumakawala sa aking dibdib. Hawak ni Gabriel ang isang dokumento, ang huling laso ni Solen. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang pagiging legal guardian ni Sandro para bawiin ang pahintulot sa operasyon sa gitna ng proseso. Ang kanyang kasamaan ay tila isang galamay na kahit nasa likod na ng rehas ay pilit pa ring sumasakal sa amin. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa aking mga anak. Tumingin ako sa itaas, sa maliit na bintana kung saan aninag ang bukang liwayway. Panginoon, huwag po ngayon. Ang aking tahimik na pagsamo. 10 taon akong naghabi sa dilim. Hayaan ninyong makita ko ang liwanag sa mga mata ng aking mga anak. Sinalubong ni Gabriel ang board of directors ng ospital gamit ang bagong ebidensya ng DNA at ang warrant of arrest laban kay Solen para sa kidnapping at falsification. Napatunayan niyang ang lahat ng dokumentong nilagdaan ni Solen ay walang bisa. Ang katarungan, na dati ay tila isang mailap na panaginip, ay sa wakas ay pumanig sa isang inang walang ibang sandata kundi katotohanan. Lumipas ang mga oras na tila mga dantaon. Ang amoy ng antiseptic ay naging amoy ng aking paghihintay. Nang mamatay ang pulang ilaw sa tapat ng operating room, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Lumabas ang doktor, hinubad ang kanyang maskara, at isang dahan-dahang nangiti ang sumilay sa kanyang pagod na mukha. Successful ang transplant, amihan. Stable na ang 2 bata. Napaluhod ako sa gitna ng pasilyo. Ang aking mga kamay, na dati ay marahas, na kinukuskos ang maruming sahig ng mansyon, ngayon ay itinaas ko sa langit bilang pasasalamat. Ang bawat kalyo sa aking palad ay tila naging mga huwad na medalya ng aking pakikipaglaban. Pagkalipas ng ilang linggo, sa loob ng isang silid na puno ng sikat ng araw, nakita ko ang pinakamagandang obrang kailanman ay hindi ko kayang habiin sa tela. Nakaupo si Diwa sa kanyang kama, may kulay na ang kanyang mga labi, habang hawak ang kamay ni Sandro na nakaupo sa wheelchair sa kanyang tabi. Ang 2 kong anak, ang isa ay ninakaw, ang isa ay pinagkaitan ng hininga. Ngayon ay magkasama sa ilalim ng aking mga pakpak. Nanay, ang mahinang tawag ni Sandro, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Gusto ko pong matutong maghabi. Gusto ko pong makita kung paano ninyo binuo ang ating buhay mula sa mga sirang sinulid. Lumapit ako sa kanila at niyakap silang 2. Ang amoy ng kanilang buhok ay tila ang pinakamahal na pabango na kailanman ay hindi kayang bilhin ni Solen. Sa labas ng ospital, nabalitaan naming si Solen ay tuluyan ng nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang yaman ay kinumpiska at ang lupain ng minahan ay ibinalik sa amin. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pera. Ito ay ang katotohanang wala na siyang kapangyarihan sa aming mga panaginip. Ang aking mga anak ay ligtas na. Ang bagyo sa San Fernando ay natapos na rin sa wakas. Ang lahat ng sugat ay naghihilom, hindi dahil nawawala ang sakit, kundi dahil natututo tayong mabuhay sa kabila ng mga pilat. Nakatayo ako sa dalampasigan ng San Fernando, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng aking pighati. 10 taon na ang nakalilipas. Ang simoy ng dagat ay may dalang amoy ng alat at kalayaan, isang kaibahan sa amoy ng gamot at rehas na naging bahagi ng aking buhay
sa mahabang panahon. Pinapanood ko ang sikat ng araw na dahan-dahang humahalik sa ibabaw ng asul na karagatan. Tila isang pangakong ang bawat dapit hapon ay susundan ng isang bagong umaga. Sa aking likuran, naririnig ko ang tawanan ng aking 5 anak. Si Diwa, na ngayon ay masigla ng tumatakbo sa buhanginan, ay tila isang munting ibon na nakalaya mula sa hawla. Si Zandro ay katabi ni Natala, Lakan at Kidlat. Tinuturuan silang ayusin ang mga lambat ng mga mangingisda. Wala na ang suot niyang mamahaling relo o ang mapagmataas na tindig ng isang altarehos. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng kamiseta at ang pinakamagandang hiyas na maaari niyang taglayin, ang tapat na ngiti ng isang kapatid. Dahan-dahan kong hinaplos ang telang nakasabit sa aking balikat. Ito ang obra maestrang binuo ko pagkatapos ng lahat ng unos. Hindi na ito kulay dugo o itim na gabi. Ito ay kulay ng langit sa umaga, na may borda ng 5 asul na ibon na sabay-sabay na lumilipad patungo sa liwanag. Nabalitaan kong si Solen ay tuluyan ng nalubog sa sarili niyang kadiliman. Sa loob ng malamig na selda, ang kanyang mga kamay ay hindi na nakahawak sa mga diamante, kundi sa mga rehas na siya mismo ang nagtayo sa bawat kasinungalingan niya. Ang kanyang kayamanan ay naglaho, ngunit ang tunay na pait para sa kanya ay ang katotohanang walang sino man ang bumibisita sa kanya. Maging ang anino ng kanyang nakaraan ay tinalikuran na siya. Namumuhay siya sa isang marangyang panaginip na naging isang walang katapusang bangungot. Ngunit ako, hindi ko pinili ang landas ng paghihiganti na kasing lupit ng ginawa niya. Ang aking tagumpay ay hindi na susukat sa kanyang pagbagsak, kundi sa aking pagbangon. Itinatag ko ang Amihan Weaving Center, isang kanlungan para sa mga inang tulad ko na minsan nang pinagkaitan ng pagkakataon. Dito, ang bawat hibla ng tela ay simbolo ng aming muling pagsilang. Ang aking kaligayahan ay hindi na nanggagaling sa isang lalaki o sa isang pangalan, kundi sa katotohanang ang aking mga anak ay natutulog ng mahimbing, busog ang sikmura, at higit sa lahat, busog ang puso sa pagmamahal. Lumapit sa akin si Zandro. Bit-bit ang isang maliit na kabibe na nakuha niya sa dalampasigan. Nanay, tignan niyo po. Kahit gaano katagal ito sa ilalim ng dagat at mabugbog ng alon, nananatili itong buo at kumikinang. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Parang tayo, anak. Parang ang pamilya natin. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ng aking 5 anak, isang mahigpit na pagyakap na tila bumubuo sa bawat piraso ng aking nadurog na pagkatao. Napagtanto ko na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa kung saan ka isinilang, kundi tungkol sa mga taong hindi ka kailanman bibitawan kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ang aking pangalan ay Amihan. Minsan akong naging biktima ng tadhana, minsan akong naging alipin ng kasakiman, ngunit ngayon, ako na ang reyna ng sarili kong buhay. Ang bawat kalyo sa aking kamay ay hindi na tanda ng hirap, kundi mga medalya ng aking katatagan. Ang tadhana ay hindi isang bagay na basta na lamang dumarating. Ito ay isang bagay na ating hinahabi sa bawat desisyon nating magpatawad, bumangon, at muling magmahal. At sa huling pagkakataon, lumingon ako sa dagat at bumulong sa hangin. Salamat sa bawat unos. Dahil kung hindi dahil sa dilim, hindi ko kailanman matutuklasan ang ningning ng liwanag na ito. Dito nagtatapos ang aking kwento. Ngunit ang aming bagong buhay ay nagsisimula pa lamang. Isang buhay na puno ng pag-asa, katarungan, at wagas na pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mababasag. At dito nga nagtatapos ang ating paglalakbay kasama si Amihan at ang kanyang mga anak, kung saan ang bawat hibla ng pait ay naging isang obra maestra ng kagalakan.
Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo na nanatili at nakisimpatya sa kwentong ito mula sa unang patak ng ulan sa San Fernando hanggang sa pagsikat ng araw sa dalampasigan. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, lalo na ang mga sandaling kailangang lunukin ni Amihan ang kanyang dangal para sa kaligtasan ng kanyang anak, ay tila nadudurog din ang aking puso. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng katatagan na nakikita ko sa bawat Pilipinang ina na handang maging kalasag sa gitna ng anumang unos. Ang sining ng paghahabi na naging sandigan ni Amihan ay nagsisilbing paalala na ang ating mga karanasan, gaano man ito kasakit, ay mga sinulid na bumubuo sa ating pagkatao. Tulad ng isang maliit na binhi na tumutubo sa gitna ng semento, naway ang pag-asang natagpuan ng ating bida ay magsilbing liwanag din sa inyong sariling mga tatahaking landas. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng tagumpay laban sa kasamaan. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay, nais kong iwanan sa inyo ang isang katanungan na hanggang ngayon ay naglalaro sa aking isipan. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Amihan, sa kabila ng lahat ng ninakaw sa'yo, ang iyong asawa, ang iyong anak, at ang 10 taon ng iyong buhay, kakayanin mo rin bang magpatawad ng lubos tulad ng ginawa niya? O naniniwala kang may mga kasalanang hindi na dapat pang makatanggap ng patawad? Napakasarap malaman ang inyong saloobin tungkol sa naging hantungan ng buhay ni Solen at ang naging pagyakap ni Amihan sa kanyang bagong tadhana. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso, huwag niyo pong kalimutang i-like, mag-iwan ng inyong mahalagang komento, at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon para sa amin na patuloy na maghabi ng mga kwentong nagbibigay buhay at pag-asa. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating mga buhay.